Pang Friday ang suot natin. Amen. Salamat po sa Panginoon. Good evening po muli at how to start. Tonight po ay pinagkalooban tayo ng Panginoon as last Sunday as our Pastor Rene is preaching here. Nag-umpisa pa lang siya, binigyan ako ng message ng Panginoon. So, this is it. So, a better version of me. Hindi ko naman po tinataas ang sarili ko. It's not me. Kundi sabi nga ni Apostle Paul, the bondservant of our Lord Jesus Christ, sabi po niya, imitate me as I imitate Christ. So, ang ating pong the reference verse is from 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Wait po, kinakabahan yata. So, in our first one. Okay, simula po tayo ulit. Okay. Salamat po. This is so, bakit po napalagay yung ganyan? Kasi sabi nang iisa lang yung picture ko ng maganda akong lalaki. Just to remind our students and who desires. Sabi nga na tinawag tayo ng Panginoon for His glory and to be a well-equipped messenger of the Word of God, expanding His kingdom. We desire something to level up ang karunungan na pinagkakalooban ng Panginoon. Sabi nga, meron napalagay dito eh. Thank you sa aking mentor. Sabi niya, when you are living the best version of yourself, you inspire others to live the best versions of themselves. Sabi nga, we are called by God and we are the salt and light of people that surround us. And God is sending us, and thank you for our evangelists, our missionaries, that God is sending them and equipping them, just like Friday and Saturday they went to Saudi Arabia. It's not just a mere to study or to learn more about God, but He wants to empower those whom He called for a purpose. In our reference verse, which is very well known, sabi po, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away, behold, things have become new. So, let us pray po. Almighty God, our Father, we come before you in humility and expectation. Thank you for the gift of life, salvation, and transformation. As your word is preached today, let light break every darkness. Let truth confront every lie, and let your Spirit shape us into who you are, desired to us. In Jesus' name we pray. Amen. So, next po. Yan po yung old version of me. This is, actually I started in Saudi Arabia February 1980, and after 6 months, ay nagbakasyon po ako. So, you will notice po, my old version, long hair. Di ba? Long hair with mustache. And makikita nyo po sa aking hand carry, meron po akong dyan pundador. At ganun lang, no? Meron akong and Chivas Regal. I just remember my first vacation after 6 months. Dahil nagwawala ako, ayaw ko nang sa Saudi Arabia.
And I have four rims of cigarette. Okay? And yung style, di ba? Naka-jacket and uso pa nakauso pa po dyan yung corduroy. Amen? Corduroy na pants. Okay po? So that is po the old version. Okay? Old version po. So we are in introduction now. Sabi po, many people want a better life. All of us, we desire, we dream. Like, yeah. We have a goal, most especially as we enter 2026. We start planning for our personal goal. But few of us are willing to become a better person. We live in a generation obsessed with improvement. Gusto natin, we improve something. We want better jobs, better phones, di ba? Like iPhone 19 coming. Meron na ba yun? O sabi, hindi ko. Better status, di ba? Ganon. Oh, single ako. Gusto ko maging married, ganon. But God is not interested in giving us better things, remember. Hindi ito ang intention ng Panginoon. For us to give a worldly physical things that we desire. He is committed to making us better person. Amen. God's ultimate goal is not external, yung hindi panglabas, though it looks better ngayon, di ba? He is not external change, but yung internal transformation ng ating pagkatao. Christianity is not about behavior modification, yung mga pag-ugali mo, but it is our heart generation. This is what God wants us to be. You cannot enter a new season with an old mindset. Di ba? 2025, bigo ako sa pag-ibig. Ang hirap ngayon, hindi na ako iibig. Ang daming kong niisip na negative sa buhay mo. Di ba? Sabi nga ni Sister Sarina, 2025, hindi ako makapasok sa Saudi Arabia. Pero 2026, di ba? Na iba. Sabi nga, you cannot walk in God's promises while clinging to yesterday's identity. Ano nga ba pagkatao mo no 2025? And as you entering 2026. If God is taking you higher, He must first take you deeper. Tandaan po natin, bakit kaya lumalalim, habang ako'y lumalapit sa Diyos, ay lalong dumadami yung aking problema. Parang lalo niya akong binabaon sa suliranin upang lalo akong lumuhod sa hirap. Naranasan niyo na po bang lumuhod sa hirap ng buhay? Di ba? Na-experience ko yan nung may sakit si G, tapos 3 months yun hapon salary ko, delay. Tapos nag-aaral si Jonah. Lord, sabi ko, bakit ganito? Naglilingkod naman ako. I just remember na pupunta po ako sa Bible study. Magtuturo po ako. Pero even 1 BD, wala ako sa pocket, sa wallet ko. Baka Lord, ma-puncture. 1 BD ang puncture. Sabi, vulcanizing. But, we have to follow. In the midst of our situation, we have to go on to how God called us, that we have to perform our duties as He called us. So I went to Bible study and I preached. So as I going home, as I going down to the stair, someone gave me, Pastor, bakit po? Inabot na lang sa kamay ko. Less than 20 BD. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, sa ngayon, sasabihin ko,
maliit siya, di ba? Pero isang kayamanan sa akin yun nung panahon na yun. Because I have nothing. Ano ang sinasabi ng Panginoon? While we are, God is putting us deeper in our problems, in our trials, because He wants to maintain our humility, that we are nothing without God, and we have to stay humble before Him. So, ito yung na experience ko sa Panginoon. That's why, if He wants us to lift up higher, He must first take us deeper. Amen. So we have 4 main points. Hindi na po natin babasahin. We go to point number 1. A better me begins with a new identity. Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. So, you cannot become a better while still living under the label of who you used to be. The enemy constantly reminds you of your past, but God speaks to your purpose. I remember when God called me for very first time in Bible study sabi ko nga, walang kamatayang testimony ng Yambu, Saudi Arabia. Marami akong kasalanan sa Diyos, but I never thought it is a sin. It is a pride of being a man. Diba? The more ladies love me, the more I am a man. Diba? Ganun naman ang talagang worldly pride. But sabi nga, but when God calls me and hear a simple word, sabi niya, kung tumingin ka na may kahalayan sa iyong kapwa, ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya. Lord, hindi na lang naman ako tumitingin eh. Meron nga kaming physical attraction eh. So, yung pa lang eh, it is just a word. Napakaraming libro na nabasa ko, lalo na mga love story, di ba? Nag-aaral tayo sa napakarami. Pero this simple verse of God, bakit nasaktan ako? Di ba? And sabi nga, you cannot become a better while still living under the label of who you used to be. Kaya once I arrived from Bible study, ang ginawa ko sa Panginoon, as I hear, I obey. May rosary ako eh. I throw it. Meron akong picture ng mga love ko, hinalikan ko yon bago ako matulog. Sleep na ako, my love. Sleep na ako. Ganon, di ba? Lalagay mo sa ulo na ng unan mo, sleep na ako, sama kita. Sinunog ko po yun. Pinunit ko, sinunog ko. This is how God, na inaalis ako ng Panginoon sa luma kong pagkatao. Kasi God has a purpose why God speaks to me. Sabi nga, you cannot be a better person. You are not, sa maiisip mo, walang kamalian eh. This is not your mistake. This is not your failure in life. And this is not the history of yung pagkatao na ginawa ka ng Panginoon. God has a good plan for us. Kaya ka tinatawag ng Diyos. We are called, di ba? Lahat tayo eh. Tinatawag. And we have its personal life history according to God's calling. Yan ang po ang tatandaan natin. Sabi nga, when you are in Christ, ito yung the best one that you are forgiven. Ang dami kong kasalanan.
that I come to realize, nakakala ko ang talino ko eh. I know how to pray. Pero hindi eh. Umiiyak lang ako because I realize I am a sinner. This is the most important part of being a Christian, that you know you are a sinner and you are not a perfect one. And you are God accepted, di ba? You are accepted by God no matter what failures you have. John chapter 1, verse 12. To those who receive Him, to those who believe in His name, He has given the right to become children of God. Sabi nga nung nandun, nagba-Bible study kami sa Dhahran, Saudi Arabia, sabi ng Chinese pastor namin, sabi niya, don't be chicken, Brother Jaime. You are a child of God. Huwag kang pipitsugin. Diba? Huwag mo sabihin, na palagi mo sabihin, inapi yata ako noon. Dapat ganito ang buhay ko, aping-api ako. Remember, we are a child, the son of the Holy One. And you are, each and every one of us are chosen. Amen. John 15:16. Diba? When you are in Christ, transformation begins the moment when you believe that what God says about you. Nagbago na kaagad eh. Naramdaman ko yung pagbabago ko. Lalo na ng misis ko. Dati, don't ever call me. Natrabaho ko. But when she called from the mom to Yambo, sabi ko, I love you, ni. It changed at once. Hindi yung God call us and don't, wag nating isipin, kung anong sasabihin ng tao. Not what people say, not what your past says. Sabi nga nung ex ko, sabi niya, kilala kita, Jimmy Boy. Oo, yes, I know. Noon makasalanan ako, alam mo yan. Pero ngayon, iba na. Kaya ngayon tawag niya sa akin, Pastor J na. Amen. Pastor J na ngayon. Apo. Kasi I cannot live in an old version. Sabi nga, be still and know that you are my God. And God is with me, di ba? His word. 1 John 4:4. Greater is He who is in us than who is in this world. A better version of you starts when your identity shifts from sin to sonship. Na, dati, makasalanan naman ako. Pero, when I go back to Dammam, Saudi Arabia, I start having my testimony. I lift up the name of our Lord Jesus Christ. Na He changed me. Nagbabago ako. Ito na yung, this is what I'm feeling now. So, point 2. A better me requires letting go of the old. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Amen. Sabi nga, you cannot dress you in new garments while you cling to old clothes. I remember, pagkagaling sa trabaho, ang daming trabaho, sumakit ang kamay ko hanggang balikat. Non-stop typing. Pagdating sa trabaho ko, ano yung suot ko, yun ang hiniga ko, nakatulog. So, kailangan palitan. Change my clothes. Di ba? And so, I put my new clothes. New po to, new. Sabi nga, some things must die. Something must die in your old self. Yung old habits natin, di ba? Old relationships, yung old relationship, kailangan original lang ang relationship, yung old mindsets, and old reaction. Dapat lahat tumabago. Hindi dapat kang mamuhay na
sabi mo, new creation ka eh. Pero andun pa rin naman yung old relation mo. Hindi ganun ang totoo. The truth is, nang magkaroon ako I know our Lord Jesus Christ, sinuno ko yun eh. At sinabi ko, ayoko na. I encounter our Lord Jesus Christ. Ayoko na. Babalik na ako. Babalik ako ng tunay sa asawa ko. Which is true na ginawa ko. You cannot dress a new garments while clinging to old clothes. Naipaliwanag nga ni Pastor Myla last time. The problem is not, sabi nga, you cannot put a new clothes if you are wearing the old clothes. In our topic, you cannot have your old habits if you are not changing to a new habits which God wants you to be. The problem is not God is slow. Hindi naman mabagal ang Diyos eh. Sa nangyari sa akin, mabilis nga ang Panginoon eh. It is not, God is not slow. The problem is that we are holding something. Ayaw mong pakawalan eh. Kasi mahal na mahal mo siya eh. Di ba? Ayaw mo eh. Pero yan ang bagay na dapat mong alisin because masakit eh. Masakit. You cannot carry bitterness and expect peace. Ang lungkot-lungkot mo, pero ayaw mong pakawalan. Di ba? Ayaw mo naman pakawalan yun. Tapos kailangan mo peace. Ayaw mo naman humingi ng tawad. Wala naman akong kasalanan. Pero ayaw mong humingi ng tawad. Anong gagawin na, di ba? But I remember when, after 3 months from Yambo, Saudi Arabia, I went back to the mom. Nakita ko yung best friend ko na more than a year kami magkagalit. Wala akong kasalanan. But I approached him at tumingi ako ng tawad. Sabi ko, friend, kung anong may kasalanan ako, patawarin mo ako. And hindi ako naiyang sabihin na umiiyak ako. Although na wala naman akong kasalanan. But this is the way God is changing us na maging humble tayo. In spite na wala tayong kasalanan, sabi nga ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Diba? Ang hirap naman, doble sakit. But it gives humbleness and it clears our identity. Ang parang ang linis-linis ng kalooban mo pag ginawa mo. You cannot live in compromise and expect power. Na gusto mo yung kapangyarihan ng Diyos, empower, anoint me, my Lord, anoint me. Paano kaya anoint ng Panginoon? Ayaw mong pakawala ng mga lumang mo buhay, ang mga lumang relasyon mo, ang pagkatao mo, ang bad habits mo, bad attitudes mo. Ayaw mong pakawalan. And you want to expect that God will empower you and anoint you? Yun. What you refuse to release will eventually restrict you. Katulad din ng sinasabi ng ate ko. Sabi niya, Jimmy, huwag ka nang mag-share sa ating to our, ano tawag sa English no? Sa aming nagsama-sama kami excessive family reunion, sabi niya. Wag na, sabi niya. Mag-preach ka na lang. And this is what na God surprised me because in so many years, though alam ng iba na pastor ako, pero I never heard sa aking mga kapatid na accepted nila ako as my new identity as a pastor. Pero when we met, tinanggap na nila ako kasi walang iya naman talaga ako noon eh. This is how God lifting us, our identity. Kasi we keep on moving, serving Him
according to the purpose that God has called us. Ngayon, kung pa backslide ka, Sunday prayer meeting lang yan. Pag Sunday ako eh. Di ba? Hindi na kailangan ng harp and bowl. Pang mga old version yan. When you desire something, kung gusto mo na may power ka ng Panginoon, kailangan palaging in ka sa gawain ng Panginoon. 'Di ba? One of the experience I had sa Global Vision School that before I graduated so many times. Yung sa isang anong tawag doon? Sa isang batch, meron kang matatandaan that you remember the preaching that will deeper your understanding, that will lift up your knowledge to God. That's why you keep going on. You keep on going on. Kaya you desire na graduate na ako. Hindi. Mag-aaral ako ulit. Because you desire something. Kasi God is giving you the knowledge, the empowering through hearing His words. Point 3. A better me is formed through the process. 5 minutes. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ito yung this is one of the best promises of God, that in all situation that God is it's what's happening to us, as said in James chapter 1 verse 2 to 4. Count it joy when you encounter various trials, because it produces patience. Sometimes meron tayong mga problema. Naglilingkod naman ako, Lord. Bakit ganito ngayon ang nangyayari sa akin? Parang you're putting me down. Diba? Parang something is bad. Meron mo ako nagawa. Pero all things, tandaan po natin, God has called us. God has a plan for us. Bakit ka tatawagin nandun? Sabi ng Panginoon, di ba? Sa Jeremiah 29 verse 11, my plans for you is to prosper you and not to harm you. Hinaharm ka ba ng Diyos? Natanggal ka sa trabaho kasi may gusto ng Diyos, down ka. When God closed the door for one job, God will open for better. Ganyan ang Diyos because He knows that you are a faithful servant. Ngayon, kung medyo hindi ka faithful, that is a question. But God is always good. Amen? He know all things work together for good to those who are called according to His purpose. Tinawag ka ng Diyos Good purpose lahat, di ba? The process is painful but purposeful. God uses various trials to produce a character. Minsan ang sakit, di ba? Sabi nga yung sinusundo ko, lahat na lang tinanggal ni Lord. Namatay yung father ko. Ngayon nakulong naman. Sabi niya. Alam mo, tanggapin mo na katotohanan. Lumapit ka sa Diyos And God has a good plan for you. Inaayos ka God is shaping us for good according to His perspective. According to His plan. For a better future. Hindi ka sinasaktan ng Diyos. Masakit minsan ang katotohanan. Bakit ba namatay ang asawa ko? Pray ako ng pray. Umiiyak ako sa iyo. Open the windows of heaven. Heal my wife. Diba? Pero, kinuha mo pa rin. Diba?
Pero all things work together for good because God is shaping us continually. Even now, marami pa tayong trials that we can encounter. It is not a problem for us. It is the way God is shaping us. Sabi nga, God is making us deeper and deeper. Sabi nga sa civil engineering, di ba? Ang mas malalim ang pundasyon, mas mataas ang building. Di ba? Gusto nyo bang tumaas? Di ba? Ang desire natin, when we place our hands on the sick, they shall be healed. When we prophesy, it will come to pass. Di ba? Yan ang gusto natin. Pero paano mangyayari yun? Kung ayaw mo magpakalalim sa Panginoon, ayaw mo tumanggap ng trials. Amen? Sabi nga, delay to build patience. Trials to reveal our strength. Maging matatag tayo sa bawat bagay. Although, yes, umiyak tayo. Pero, where to cling? Saan tayo tatakbo? Saan tayo tatakbo? For every situation, God is with us. Always remember. And God is always telling us in Psalm 46:10, be still and know I am God. I am with you wherever you are because you are a good and faithful servant. Ba't ba kayo pupunta ng Saudi Arabia kung hindi kayo faithful? Di ba faithful kayo? Because God wants to empower you. And He wants you to become a better version of you and a better messenger of His Word. Di ba? Katulad nga sinabi, si Joseph did not become in the palace. He became better in the pit and prison. Hindi naman siya magaling na dati, kagad sa palasyo. Naging magaling siya sa mga kapatid. Hihulog, di ba? Hihulog, patas kinulong. Even David was anointed king but trained in the wilderness. Nagtago kasi pinapatay ni. God is putting us into shape para lalo tayong maging matatag. And He wants us to be still and know that He is God who called each and every one of us to become a better of us, not the old version of us. Amen po. Sabi nga, the process, do not despise the season you are in. It is shaping the version of you that can carry the blessing. Sabi nga, ano ba ito buhay na ito? Dami problema. Ito, minsan nalalamig na ako. Huwag ganun. Maglagay ka na lang jacket o binom ka ng kape. Di ba? Pero, the more you, sabi nga, kung nakinig kayo ng preaching last harp and bowl, maunawaan niyo pa rin to. Amen? Sabi nga, in the time of our problems and persecution, be still. Manahimik ka, hindi yung, marmar ka lang, bakit ganito? Buhay ko. God don't want murmuring. God wants for you, in the time of trials and persecution, be silent, be still, pray, worship. Yan ang gusto ng Panginoon eh. What God is developing in you, in us, is more important than what He is giving to you. Nagusto ng Diyos, we develop. We develop. Huwag mo isipin, after this, I have increment, I have promotion. Huwag ganon. Be promoted. Na meron kang, dati, you desire to have more memory verse, di ba? You desire. So, last point, a better me is sustained by daily surrender. Ito yung gusto ng Diyos eh. Araw-araw palagi tayo nagkakamali. Araw-araw, even our attitude and habits. May failures eh. In Luke chapter 9, verse 23, then He said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. How we understand this verse, meron ba tayong cross na palaging problema ang dala-dala natin? Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng Diyos eh. In a deeper knowledge,
ang gusto ng Diyos, sabi nga, in Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. At lahat tayo nababago ang kaisipan. Di ba? Nababago. And you want to follow Him. Di ba? As we follow, thank you for our missionaries, thank you for our evangelist city ministry. Instead na maglibot-libot sila for their own pleasures, makakita ng mga sales, they give up. Diba? They prepare to share the gospel, spend their time sharing the gospel, go to Salmania to pray. This is how you carry the cross with our Lord Jesus Christ. Yung mga kasalanan ng tao, dala-dala mo. You carry the cross of the sin of your fellow. Dala-dala mo, may sakit siya. We come to Salmania and we pray for healing. This is how we carry the cross of our Lord Jesus Christ. And thank you for all of us, amen, that God has called us for this purpose, for us to carry the cross and follow our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga, Lord, magse-73 na ako. The first year anniversary of Gia Community Bahrain Extension Bayambang will be my birthday. Sabi ko, Lord, ano ba yun? Sana wag muna. Hindi yun ang last birthday ko. First birthday of the church that you installed. Pero sabi ko, this is my desire. Na sabi ko, Lord, makita ko lang na I desire na makita ko yung church na tinayo mo, napakarami ng tao na nagsisimba. Napakarami ng tao. He wants to listen to your words. And this is our desire. Why God has called us. And thank you, Lord, nakapagtatrabaho pa ako. And thank you, Lord, that this income what I have, and siyempre, hindi nawawala yung anak ko si John, that He is helping me for my ministry. Salamat. And even, of course, our beloved Mother Church, our Jesus Alive Community, Bahrain. Thank you po. Na gusto ng Diyos, God desire. No, God uses us for the expansion of His kingdom. Not our dream. Sabi ng iba, Kuya, matanda ka na. Kailangan mo merong ganito. Mga ganitong insurance, medical insurance. Kailangan mo meron kang safety bank account na magkasakit ka. Ano ba yan? Sabi ko, ang security ko nasa Panginoon. Pag nagkasakit ako, God will heal me. Amen? Ba't ko iniisip nung kasakit ako? Nako, ayaw ko ngang magkasakit eh. Di ba? This is our desire. Di ba? That till the last breath of our life, that we are serving the Lord. Amen. So, sabi nga, to be for a better person, transformation is not one-time decision. It is a daily discipline. Palagi tayong, meron nga nagsabi sa akin sabi niya, ba't ganun? Ang dami kong ginagawa sa Panginoon. No. Kumpara mo nga yung sarili mo kay Pastora Myla. Si Pastora Myla yata, hindi na mamahinga. Pero hindi nakakasakit. May paubo lang. Di ba? No. The truth is na makikita natin how faithful she is serving the Lord. To compare to us, di ba? Lahat yata ng gawain around the Saudi Arabia, meron siya, di ba? Tayo hanggang dito lang sa Gia Community, Bahrain. Wala pa, hindi mo makita Sunday prayer. Pang first Sunday lang yata Healing and deliverance. Di ba?
Praise the Lord. But, tandaan po natin, transformation is not one-time decision. It is a daily discipline. We need daily prayer, daily obedience to His Word. Joshua 1:8. Daily repentance. Palagi naman di ba? Minsan nga, hindi lang daily. Every hour, humingi ka ng... Pero this is the divine grace that God has given us that we can ask for forgiveness and daily submission. Yan po ang gusto ng Panginoon if you want to become a better of me. Sabi niya. You don't become a better by accident. You become better by alignment of God's will. The more you die to yourself, the more Christ lives to you. Diba? Ang hirap, one of the struggle ko, yung pride. Yung pride na yan, napakahirap tanggalin The more you surrender, the more you are strength. God is not looking your perfection. He is looking for your availability. We should be always available for the works of God. And conclusion, salamat po Panginoon, brothers and sisters in Christ, a better version of you is not found in self-help. Hindi sa pamagitan ng iyong sarili, it is found in Christ. God does not just fix people, He recreates them. Amen? He takes broken pieces and build living testimonies. And the past no longer defines you. I am not a Jimmy boy. I'm Brother Jaime, and now I become Pastor J. The process no longer defeats you, and the future no longer frightens you. And we can declare, I am growing, I am changing, I am becoming. The old me is gone. The new me is rising. God is not finished within me yet. Amen? Oh. Amen. Praise be to God. Marami pong salamat. And let's have our closing prayer. Thank you, Lord, for your message. Thank you for hearing us, or for hearing from you, Panginoon, na kami po ay dapat, Panginoon, that we are living in a newness of our life, that Christ is living in us, O Lord. That we are not living in our old self, but we are living in our new self, focusing how you called us to become newness in Christ our Lord Jesus. We pray. Amen and amen. Salamat po and God bless po.